Pagkatapos ng grand reveal sa mall, hindi naging madali ang gabi nila. Tahimik ang biyahe pa uwi. Ang bigat ng hangin sa loob ng puting Camry. Pagdating sa apartment, agad na hinarap ni Maya si Tarek sa dining table. "Why you didn't tell me?" Tanong ni Maya, her voice shaking slightly. You own the mall? You own the building? You are rich? Very rich?" Tarek sat down, sighing deeply. He didn't look like a billionaire. He looked like a man tired of wearing a mask. I didn't lie to you. Tarek started gently. I just didn't tell you everything. "But why?" Because in my world, Tarek looked at his hands. money is a magnet for lies. People don't look at me. They look at my wallet. They look at what I can give them. Tumayo si Tarek at lumapit kay Maya. When I called the agency that day, I was desperate. I was lonely. I didn't want a servant. I wanted a connection. But I knew if I showed up as Tariq al-Nabuda, the CEO, whoever I met would only see the money. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. So I showed up as just Tariq, the tired man in a white Camry. I wanted to know if someone could care for me, just me, without the diamonds, without the title. Tinitigan siya ni Maya. Naalala niya ang mga araw na pinagluluto niya ito ng tinola, ang pagbubuhat nito ng bigas sa palengke, ang pag-inom nila ng piso-pisong tsaa sa Corniche. And you did. Tarek whispered, his thumb caressing her hand. You cared for me when you thought I was just a struggling employee. You fed me. You cleaned for me. You even offered to buy me a gift using your own money. That is priceless to me, Maya. Naiyak si Maya. Naintindihan niya. Tarek wasn't playing a game. He was hiding from a world that only wanted to use him. "I felt stupid," Maya admitted, wiping a tear. "I was worrying about your electricity bill." Tarek chuckled softly. And I loved you for that. "I trust you, Tarek," Maya said, squeezing his hand back. "My love, our love is bigger than this. Rich or poor, you are still my Tarek." Niyakap siya ni Tarek. Akala ni Maya tapos na ang problema. Akala niya okay na ang lahat. Isang gabi sa labas ng Al Salah Mall, palabas na si Gemma, ang senior na nakaaway ni Maya galing sa duty. Naghihintay siya sa parking lot. Dumating ang isang lumang puting van. Bumaba ang driver. Isang Indian national na mukhang pagod. Ito ang boyfriend ni Gemma. At ito rin ang driver ng agency na sumundo kay Maya sa airport noong araw. "Baby, sorry I'm late." Sabi ng Indian guy. Pasakay na sana si Gemma nang mahagip ng mata ng lalaki ang isang babae na naglalakad palabas ng staff entrance. Masaya ito, kumakaway sa guard. Natigilan ng Indian driver. "Wait, Sabi niya. I know that girl." Lumingon si Gemma. Nakita niya si Maya. Kumulo agad ang dugo niya. You know Maya? Gemma asked sharply. The new flirt? "Maya, yes, Maya." Tumango ang lalaki. Inalala ang pangalan. For a moment I forgot her name. But yes, that is the girl. How do you know her? Gemma pressed, crossing her arms. Where's she from? The driver laughed, shaking his head. I picked her up from the airport. She stayed in the agency accommodation for 3 days. Crying, no food. Agency? Gemma raised an eyebrow. I thought she was the owner's girlfriend. Girlfriend? Natawa lalo ang driver.
No. My boss called me that night. He said a VIP client wanted a girl immediately. Fast transaction. The client paid the agency fee in full. Cash. No interview. Just give me the girl. Nanlaki ang mata ni Gemma. You mean Gemma whispered, a malicious smile forming on her lips. he paid for her? He bought her? Basically, The driver shrugged. the boss said the client paid a huge amount to take her out that same night. It happens sometimes. Rich men, they don't want maids. They want company. Napangisi si Gemma. Ah, so that's why. Kinabukasan, pumasok si Maya sa trabaho ng maaga. Energetic, positive. She knew enough that in sales, you need to be in your most positive aura to attract customers. Her goal was to sell at least 2 bottles, but lately, she had been hitting 10 bottles a day. Good morning! Bati niya sa guard. Pero pagpasok niya sa department store, iba ang hangin. Usually, busy ang mga sales lady sa pag-aayos ng stocks. Pero ngayon, nakumpul sila sa isang sulok. Pagkakita nila kay Maya, biglang tumahimik. Everyone looked at her. Then, sabay-sabay silang nagtalikuran, nagbulungan. May nagtakip ng bibig habang pasimpleng tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sanay na si Maya sa inggit. Pero iba ito. The stares weren't just jealous. They were disgusted. Don't get affected, Maya. Bulong niya sa sarili. Negative energy lang yan. Focus on work. Dumiretso siya sa counter niya. Inayos ang mga tester. Maya-maya, lumapit ang isang Filipina sales lady galing sa kabilang brand. Hindi ito si Gemma. Isa ito sa mga concerned citizens kuno. Kabayan, Bati nito. si Maya ka, di ba? Yes po. Maya forced an authentic smile. Baka makikipagkaibigan? Bakit po? Pero lumapit pa lalo ang babae. Parang may ibubulong na sikreto. Alam mo bang pinag-uusapan ka ng lahat dito? Maya was shocked but she maintained her composure. Ah, ganun ba? Actually medyo sanay na ako eh. Ganun yata talaga ibang mga Pinoy lalo na dito sa abroad. Siguro panlaban sa homesickness. Umiling ang babae. Tinitigan siya nito ng may halong awa at pandidiri. Hindi te, iba to. Sabi ng babae. Alam mo bang pinag-uusapan kanila kasi? Ibinenta ka daw pala kay Sir Tariq. Natigilan si Maya. Nanlamig ang kamay niya. Ano? Ang sabi, binayaran ka daw ng cash. Tuloy-tuloy na kwento ng babae. Agency daw ang nagsabi. Kalimitan daw sa mga ganyan na binibili ng walang interview, gagamitin lang. Parang nabingi si Maya. Pansasawaan. Dagdag pa ng babae. Bawat salita ay parang kutsilyo. Tapos kapag sawa na, ibebenta ulit sa iba para mabawi yung puhunan. So magpapasapasahan talaga hanggang sa wala nang tumanggap. Tama na. Bulong ni Maya. At ang bagsak daw nun, Bumulong lalo ang babae. sa kasa. Dun sa tagang parausan na lahat ng lalaki, mapa-Arabo, Indiano o Pakistani, pwede kang damitin. Hay nako, kawawa ka naman pala kung ganon. Madami pang sinabi ang babae. Kesyo, sayang daw ang ganda niya. Kesyo, akala nila swerte siya pero laruan lang pala siya. Pero wala nang narinig si Maya. She was in total shock. Ang akala niyang love story sa paningin ng iba ay transaction. Binili, ginamit, ibibenta, kasa. Hindi na malaya ni Maya na nanginginig na pala siya sa gitna ng store. Namumutla. Napansin ito ng manager. Narinig na rin ito ang chismis kanina pa.
Alam niyang hindi magugustuhan ni Tarek na nagkakaganito ang girlfriend nito. Lumapit ang manager. Maya, are you okay? You look pale. Hindi makasagot si Maya. Go home. Utos ng manager ng mahina. Take the day off. Just go. Tumangulang si Maya. Kinuha niya ang bag niya. Naglakad siya palabas ng mall. Hindi siya sumakay ng taxi. Naglakad siya. Mula Al Salah Mall hanggang sa apartment ni Tarek. Malayo yon. Pero hindi niya naramdaman ang pagod. Hindi niya naramdaman ang init ng araw. She walked like a zombie. No feelings, no emotions. Ang nasa utak niya lang ay ang salitang binili. Tarek paid for her. Tarek picked her up in the dark. Tarek took her phone. Tarek kept her in the house. Was it love? Or was she just a premium item he purchased? Pagdating niya sa apartment, binuksan niya ang pinto. She dropped her bag in the hallway. Dumiretso siya sa banyo. Binuksan ang shower. Hindi siya naghubad. With her uniform still on, umupo siya sa sahig ng shower. Hinayaan niyang bumuhos ang tubig sa kanya. Kinuskus niya ang balat niya. Feeling niya ang dumi-dumi niya. Feeling niya masahol pa siya sa isang prostitute. Dahil ang prostitute alam ang presyo nila. Siya, akala niya pag-ibig yun. Yun pala, may resibo. Umuwi si Tarek ng maaga. Tinawagan siya ng manager ng mall na pinauwi daw si Maya dahil masama ang pakiramdam. Pagpasok niya ng apartment, nakita niya ang bag ni Maya sa sahig. Maya? Narinig niya ang tubig sa banyo. Kumatok siya. Maya? Are you okay? Walang sumagot. Pero rinig niya ang pag-iyak. Binuksan ni Tarek ang pinto. Hindi nakalock. Nakita niya si Maya sa sulok ng shower. Basang-basa ang damit. Yakap ang tuhod. Humahagulgol. Ya Allah! Tarek rushed to her. Maya! What happened? Pinatay niya ang tubig. Sinubukan niyang hawakan si Maya pero umiwas ito. Para siyang napaso. Don't touch me! Sigaw ni Maya. Nagulat si Tarek. Maya, Tumayo si Maya. Basang-basa, nanginginig sa lamig at galit. Did you buy me? Tanong niya. Diretso sa mata ni Tarek. Natigilan si Tarek. Answer me! Sigaw ni Maya. Did you pay the agency for me? Cash? No interview? Did you just take me? Tarek swallowed hard. He couldn't lie. Not anymore. I paid the agency fee, yes. Tarek admitted, raising his hands. But Maya, listen. So, it's true, Maya whispered, her voice breaking. You really bought me? No! Tarek shouted back, desperate. I paid to hire you quickly. I expedited the process. That is not buying a person. That is hiring help. Help? Tumawa si Maya ng mapait. Help that you slept with? Help that you made your girlfriend? Is the rumor true? You will just use me and then sell me to someone else? Where? To a brothel? What? Nanlaki ang mata ni Tarek. Who told you that filth? I would never do that. I love you. Love? Maya shook her head. How can I believe you? You lied about who you are. You lied about how you got me. You have me by the neck, Tarek. You own my visa. You own my passport. You own
Me! Tumingin si Maya sa paligid ng banyo. Parang biglang lumiit ang mundo niya. Can I leave? Tanong niya bigla. What? Can I leave? Ulit ni Maya. Tears streaming down her face, mixed with the shower water. You bought me. I'm like your slave, right? Maybe I can't leave. Or maybe if I leave, you will report me to the police as a runaway, as a fugitive. No! Tariq grabbed her shoulders, shaking her slightly to make her listen. Why would I do that? I never took you to be a slave. I never treated you like one. I showed you that you have a choice. Even the first night we made love, I asked you. I stopped. Don't you remember that? I don't know anymore. Hikbi ni Maya. Tinatakpan ng tenga niya. It is so messy. I feel so dirty looking at myself. Maya, please. Tariq begged, his own eyes staring up. Look at me. I am not your master. I am your Tariq. No! Maya pushed him away. You are the arbab, and I am just the item you bought. She walked out of the bathroom, dripping wet, leaving footprints of water on the floor. I am leaving, sabi niya. Maya, you are upset. Don't go. Sunod ni Tariq. Am I free to go? Maya asked, turning to him one last time near the door. Or do you own me? Tariq looked at her. He saw that if he stopped her now, he would only prove her fears right. If he locked the door, he would be the jailer she thought he was. You are free. Tariq whispered, defeated. You have always been free. Maya didn't look back. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Naglakad si Maya. Wala siyang dalang maleta. Ang dala lang niya ay ang backpack niya na may lamang konting damit at ang ipon niyang pera. Basang-basa pa rin ang suot niya. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa daan. Pero wala siyang pakialam. She kept walking. But she didn't know where to go. Wala siyang kamag-anak. Wala siyang kaibigan. Maliban sa mga sales lady na pinagchichismisan siya. Napadpad siya sa Kabayan Supermarket, yung suki niyang Asian store. Pumasok siya. Ang lamig ng aircon sa basang damit niya. Nakita siya ni Elsa, ang tinderang Pinay na lagi niyang nakakakwentuhan tuwing namamalengke sila ni Tariq noon. Maya? Gulat na tanong ni Elsa. Lumabas ito sa counter. Diyos ko, bakit basang-basa ka? Anong nangyari? Maya looked at Elsa. Sa wakas, isang mukha na walang halong panghusga. Ate, Elsa? Maya's voice cracked. Halika, dito ka sa likod. Hila ni Elsa sa kanya papunta sa stockroom. Binigyan siya nito ng karton para upuan. Okay ka lang ba? Mukhang ngayon lang kita nakitang ganyan. Kailangan mo ba ng tulong? Pulis? Umiling si Maya. Hindi pulis. Ate, pwede ba akong makiiwan ng gamit? Oo naman. Sagot ni Elsa. Pero saan ka pupunta? Gabi na. Tatanggi sana si Maya. Sasabihin sana niyang sa Cornish na lang siya magpapalipas ng gabi. Pero natakot siya. Pagod na siya. Actually, Maya looked down. Need ko sana ng matutuluyan pansamantala. May alam ka ba? Elsa looked at her with pity. Alam niya ang buhay abroad. Alam niyang kapag ganito ang itsura ng DH, ibig sabihin, lumayas o pinalayas. Oo. Sabi ni Elsa. Bakante yung isang bed space sa inuupahan ko. Kakaalis lang nung roommate ko.
Kung ilang araw ka lang naman, okupahan mo muna yon. 500 dirhams lang ang monthly. Pero pwede nating kausapin ang landlady kung per day lang. Di naman madalas magpunta dun yun eh. Oo ate, mabilis na sagot ni Maya. Mga ilang araw lang ako, babayaran kita. Maraming salamat. Dinala siya ni Elsa sa boarding house. Masikip, bunk beds, amoy pritong tuyo at curry, malayong malayo sa apartment ni Tarek. Pero ito ang reality niya ngayon. Maya lay on the top bunk, staring at the ceiling fan. Her phone kept vibrating. Tarek calling. Tarek calling. Message from Tarek. Maya, please come back. Let me explain properly. Message from Tarek. I'm worried about you. Where are you? Message from Tarek. I love you. That is the only truth. Pinatay ni Maya ang phone niya. Kinuha niya ang wallet niya. Binilang ang pera. Galing ito sa allowance na binibigay ni Tarek at sa konting sweldo niya sa perfume shop. Sapat lang for a plane ticket to Manila and extra cash for bus papuntang province. Yun lang. Napapikit si Maya. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang magtago sa palda ng nanay niya. Pero naisip niya ang pangarap niya. Uuwi akong luhaan? Isip niya. Walang ipon? Walang pangpuhunan? Paano na yung pangarap niyang magkanegosyo? Paano na yung plano niyang iahon ang pamilya niya? Kung uuwi siya ngayon, uuwi siyang talunan. Ang babaeng binili at ibinalik. She clutched the money to her chest. She was stuck. She couldn't go back to Tarek. She couldn't go back home empty-handed. She was alone in the Middle East. She was alone in the middle of the desert. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli!